Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Para sa pagbabago, sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas. Tayo Once again, President Rodrigo Roa Duterte. May we request everybody to please take your seats. Pangulong Rodrigo Duterte dumating na dito sa MEX, Lanang, Davao City para sa May we call on RMM DILG Local Secretary Government Summit. Ismael D. Sueno, Pinangungunahan ng DILG at ng mga and the local chief presentation executives of the ng Pledge of Autonomous Commitment. Region and Mas to Mindanao. Pakinggan natin si DILG Secretary Mike Sueno. Mr. President, I am honored to present to you the highlights of this two-day Armed Local Government Summit. This summit was organized in response to your directive to upscale the local governance performance of armed local government units. The theme is Pagmumulat, Pagbabago, Pag-unlad. A total of 483 participants attended this summit comprising of governors, mayors, municipal planning and development coordinators, and representatives from the national government agencies and the autonomous regional government of ARM. Here are the highlights of this summit. 1. Pagbabago in governance, meaning anti-corruption and responsiveness to citizens, cannot remain at the national level and regional levels. It has to encompass local governments. Pagbabago also entails shifting from a sense of enlightenment to performance. Number 2, key problems and solutions were discussed in an executive meeting with governors, LMP presidents, together with Regional Governor Mujib Hataman, to wit, LGUs to help fight corruption by spending resources properly and in accordance with the law. Have an approved budget before spending any government fund. Fully utilize the 20% development fund based on approved plan and budget. Follow accounting and auditing rules to the letter. Request COA to improve the way it conducts audits in the LGUs. To show their commitment, the ARM LGUs present in this summit identified programs, projects, services, and activities for 2018 to 2019 in the total amount of 4.196 billion that support rural development, good governance at all levels, basic services for all, climate change adaptation and disaster resiliency, public order and security and infrastructure support. Appoint a qualified treasurer. Fill up mandatory positions with qualified personnel. The Bureau of Local Government Finance has agreed to work with the Office of the Regional Governor to monitor closely fiscal management. Local government officials must report to work regularly in their respected
respective local government units. Local officials must take the reins and solve the problems on RIBO and eliminate narco politics, and also to help each other solve the problem of violent extremism in our communities sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga ulamas. We look forward to malasakit at tunay na pagbabago that would benefit the impoverished communities in ARM through improved work and performance of the agencies and LGUs and stronger collaboration among them. And Mr. President, may I read to you the pledge of commitment that was signed by all the participants. We acknowledge that good governance which finds meaning in genuinely serving the people leads to inclusive and sustainable development. That good governance and sustainable development are indivisible. Without good governance, development will always be out of reach. That performance, accountability, and transparency are essential to good governance. That the active involvement and partnership of the stakeholders is central to strong and responsive governance. That the strategies, initiatives, and priorities of the autonomous regional government includes but is not limited to empowering local government units as important partners in the delivery of goods and basic services, and to keeping with the regional and national development agenda as the region works toward inclusive and sustainable development. Adhering to the regional government's call for improved local governance in ARM and heeding to the nation's call for real change, we hereby dutifully and sincerely commit: 1. To devote working time and attention, our knowledge and skills to fulfill duties and responsibilities, and shall do in good health, in good faith, with best efforts and to the reasonable satisfaction of the LGU's constituents. Number 2, to render services in accordance with the Civil Service Commission and Commission on Audit Rules and Regulation, and to refrain from interest of any kind in any work contrary to the government's interest, and to not engage in any form of activity that results to conflict of interest with those at the government. Number 3, to perform services and conduct as expected of a local official and public servant in accordance to the Local Government Code of 1991, and to ensure that quality service are rendered to the public. Number 4, to denounce in the highest terms crime and corruption, mostly especially human rights violations and acts of terrorism, which heavily compromise our collective efforts towards peace and development. Number 5, to support initiatives and intervention of the national government toward cohesion and convergence for national development. We affix our signatures below with our utmost commitment and with our integrity as local government officials in pursuance to constitutional principle that public office is a public trust. Signed this first day of 2016 during the 3rd LGU Development Summit held at SMX Convention Center, third level, SM Lanang, Premier JP Laurel, Lanang, Davao City. Ibigay ko sa kanya. Thank you, Secretary Sueno. At this point, may we request DILG Secretary Sueno to introduce our guest of honor. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit down. Salamat po.
May lamok siguro doon sa kabila, makatiyo. Shit. Secretary Sueno, Secretary Mamao, Secretary Olonto, Governor Mujib Hataman, yung aide ko, baka nakalimutan niya, my fellow workers in government, my beloved countrymen. I do not know if you would believe me, but let me just tell you a very simple story. Yung lahat-lahat dito ng dynamic sa Mindanao, every kind of proposal noon pa, hatiin or magbuwagin, and autonomous dito, autonomous doon. This has all been a product of decades na. So about mga 40 since college ulo pa kami ni Dabs Mamao. And all these years, lahat dito nagsasuffer. We are suffering because there seems to be no cohesive action on the part of the Moro people and the central government. Ilang meetings na, several attempts from yung SPCPD until, but instead of uniting, it was more of a divisive measures, one against the other Moro tribe or groupings. Hindi ko malaman kung saan talaga ako papunta. But I think the only acceptable arrangement as of today, this moment of our generation, and of the lives of the Moro people is federalism. Other than that, bakbakan to. And what started during the Spanish era, to the Americans who brutalized us, and a series of government until now, there has always been just the empty promise of to the Moro people of a comfortable life even. Huwag na yung naglalangoy sa kayamanan. Just a simple life na yung anong kanya, ano yung lupa niya, magiging kanya, at ano yung pawis niya, maibigay niya sa pamilya. Amo sa totoo lang, ang pinaka-structure na acceptable aside from the extremists is really federal setup. Nung nauwi ako kagabi at kaninang umaga, dalawang leading members of Congress, kamaya ko na lang sabihin, pero sinabi ko na sa kanila, tumawag. Sabi nila, Rod, okay pa. Okay ma, sabi ko, anong problema? What about itong development na terrorism? Kuno, look guys, yung terrorism hindi yung nag-umpisa dito. It was started a very long time ago. Not by the people of Mindanao, but by the colonialists. They started the killing, they started the plunder of the land, and they lived off fat of Mindanao. Magandang buhay nila. So it is just a reaction of a person who has been deprived of the most precious thing of all of his possessions, and that is the land. So, what's actually sinasabi nila Muslim rebellion or a Moro rampage there is actually the Moro nationalism, to put it correctly in the proper perspective. The anger fed
in the minds of the Moro is actually yung nationalism niya sa lupa niya. Just as you would call everybody here a Filipino nationalist who sticks to the interest of his own country. Well, hindi naman trabaho ni Hataman niya magpadala ng bomba niyan. O wala mga si Manggudarita ito pakialam dyan sa terrorism. Those were the words that came to my mind because they're the familiar names that crops up every day. Alam mo, sabi ko sa kanila, you have to do more than just pay lip service. You have to start the ball rolling. The Moro people will not wait for another term of a president. At ayaw ko naman magyawang, sa totoo lang, na kung wala ako, mahirapan. Ang sinasabi ko lang tuloy, baka hindi na ma-realize ng Moro people. I'm not saying that. I am not an indispensable factor in this island. But what I'm saying, the most, maybe not really golden, but the most appropriate opportunity at this time of our generation, tayong buhay ngayon, will be now. Kasi ako, interesado talaga ako, sans the influence of other people. Nobody is a delegation from another country insisting us that ito, ganito, gawain mo, ito, mayor, ganito. I don't listen to them. I just got my gut feel. Hindi ka gano'n mo, United Nations pupunta dito. Who are they really to even suggest to us? This is our land. So we fix it. And what is the most appropriate na hindi talaga magkaroon ng full-blown revolution? Because hindi ko talaga mabasa sa kanila eh. Kaya sabi nila, Rod, ayusin mo yan. Kasi how are we supposed to craft a new law? Or even to suggest that there will be a plebiscite after we shall have begun to implement a federal system. Matatalo yan sa plebisito. So back to square one tayo. So the only way really is to convince the richest Moro here in this hall and the poorest Sama and dyan sa Quezon Boulevard, is that we have to, art is the life of accommodation and compromise. Hindi mo natin itong kasalanan. Ang problema, ito ang binigay sa atin ng mga dumayo dito. Kaya tagka and even yung Ilocano, hindi mo maintindihan. Naintindihan ng Bisaya, pero yung Panggalatok, hindi rin niya naintindihan Ilonggo. Yung Maranao, hanggang dyan ka lang, Maguindanao, pero ilagay mo yan doon sa yung magsalita na mas mabilis. Slow motion itong Tausog. Yung Maranao kung magsalita, pareho ng Panggalatok. Para tayo magkaintindihan niya. Hindi nga tayo nakakaintindihan sa salita natin. But since we are here already, nandito na tayo sa generation natin, we'll just have to fix it even for about 20 to 30 years. Then, by the grace of our law, you might find a good solution for this land. But right now, we have to act. At sabihin mo na yung mga mauti na yan, sabihin ng mga ISIS, wala tayong pakialam dyan. The ISIS came about because the Americans invaded Iraq on an excuse that there were weapons of mass destruction. Wala eh. So, ang Iraq nakawatak-watak. Then they started to undermine Libya. And so they killed also Gaddafi. And so what happened?
Isang tao lang ang ayaw nila. And they're trying to to erode the foundation of Assad. Were it not for the Russian intervention at ang China, because they felt na uubusin ng mga Western powers itong talagang pabagsakin nila lahat, including Iran someday. And sabi ng Russia, pati China, hindi kami papayag. So they contributed arms that are as deadly as the rebels as armed by the Western powers. So sino napapatayan dyan ang mga armas? Kaninong armas ang napapatayan dyan yung mga Arabs na Muslim? Tingin ninyo. Makita niyo CNN. I know that you tune into CNN, BBC. Kaninong armas ginagamit para magpatayan sila? And what about the excuse of killing your own countrymen, babies and all? Paputukan mo ng kanyon and then you invoke the name of the Supreme Being. What? Are you asking forgiveness? Or are you praising brutality in this planet? Tapos sundin natin yan. So there will be no peace. Ang next generation, yung mga anak, mga apo ninyo ngayon, saan papunta yan kung kunan mo ng kumpas? We provide the compass for them to navigate through life. Kung saan sila magpuntaan ng tubig to go home to their native land. How do they navigate amongst the politics and hatred already there? Marami ng massacres, marami ng patayon. Marami ng ayaw kasi naubos yung isang pamilya, no? For both sides actually. How do you, kung walang magkaisa tayo ngayon na kasi pag ayaw ninyo, then prepare your grandchildren or children of the days of suffering to come. Ganon talaga. Ayaw ko nang do not look even beyond to search. Manood ka kung ano nangyayari si Aleppo pati Mosul. The last nakita ko kanina was 37 mostly. Bata pati mga babae. Ano kasalanan ng isang Sunni? Ano kasalanan ng isang Shiite? We all believe in God. But why do we have to suffer? There is a great divider between the Sunni and the Shiite. Dito wala. It's just a matter of category. Anong klaseng Muslim ka? In the same manner, ang mga Kristiyano, ano ka ba? Protestante. But that's about all. It's not a reason to be killing a race. Mauubos na ang mga gago doon, anak ng... By the time that this war will be finished and all the terrorists are exterminated, halos sila maubos na rin. So why is the IS? Is the IS connected with the Muslim nationalism? Does it have to have the connectives? Ano? Tell me. ISIS was a product of the soldiers of Libya and those na hindi binigyan ng importansya ng Amerika. They became radicalized because they were bombing people with ang hinuhulog tag isang eroplanong gasolina. Until now, kita mo yung mga bata na tinatakbo sa ambulansya. I hope everybody, if you do not agree with me, just try to figure out what I'm talking about and you would know. Ako, I'm offering my term. Sabi ko nga, makraft lang yan. Huwag kayong paproblema sa akin. If you can craft 3 years from now
ang federal setup. But I would suggest that it must have a strong president, otherwise delikado. And ang parliament, president is limited, 5 powers lang yan, to convene and to call for an election, and maybe in times of war and danger of the state, he can intervene. Yun lang naman, pang-gobyerno, bigay mo sa parliament. So, ano pa ang kakapigil dito? Sabi ko sa kanila, dalian ninyo yan. Sabi ko, matapos kayo ng 2-3 taon, I will step down as president. You can have my word. Taya ninyo yan. Pag nagkaroon ng parliament at mag-eleksyon ng presidente, I will willingly step down. I will resign. I will not hang on to power. I do not need it. I have enough to be for 40 years as a congressman, mayor. It does not really seem different from what I'm doing now. Opisina lang o balay opisina. Same, I study at night. But that's about the sildo, cannot compare. Sa pagod mo, pagdating mo, lahat ng department yan sila, may folder. Defense, Foreign Affairs, galing kay DAB, basahin ko yung lahat gabi-gabi. Ako maglagay, okay. Disapprove. But I have to read. How can I disapprove? Approve without reading the... Anong oras ako matulog? Alas 3, alas 4, alas 5. Minsan alas 6. Tapos magising ako ng alas 12. Gisingin ako ng security kasi opisina na. Or that I have to fly somewhere else to... Never mind about human rights. Alam nila na hindi... Tsaka hindi yan sila ang... Tanongin mo pa sa bukid kung sino ang presidenta niya. You ask the NPA, they'll tell you Duterte. Yung mga palip-lip dyan, akala nila. Kasi ako lang rin ang pag-asa nila. If I cannot work out a system after Oslo in Norway, if I cannot work on the federal setup and make it work, then I would tell you, I am a failure. And I would consider my being a president. Wala ka nang ibang makita. Wala akong minahan dyan sa... Saan ba maraming mining? Wag na, kasi magtingin na naman tayo. Wala akong baski isang halwan dyan sa Ligwasan Mars. Wala. Lupa ako ka. What I really want is just my country at peace, lahat mabubuhay, lahat ng magmasib ng land reform bago ang federal system, for the individual Maguindanao or Maranao to have his land. I'm willing to, yung unang ibigay ng Japanese day ngayon, I have to hurry up because there are cocktails going on. Ako yung guest nila. Birthday ni Emperor. So I have to run there at the opposite side. Yung aid nila, unahin ko talaga ang... Ako mismo magpunta. Doon sa Maote, 5 kambing, huminto ka na. Mamatay ka na. Tension, ilan? 50 lang kayo, tapos maglaban kayo ng armed forces. Kalukuhan. Pumunta ka na lang doon sa Middle East. Mamili ka ng anong aeroplano, Emirates. Okay, bigyan kita ticket. Sige doon. Wala, ano bang gawin mo dito? Disturbuhin mo isang community? Then what? After that? How about yung namatay? They are into believing something which is not really true. Kasi yung kausa nila hindi nga atin eh. Wala naman
I do not allow oppression in this country. And I will never do it. Sabi nila, martial law. Martial law. Mag-martial law ako dito. Patayin ko lahat yung maote, pati yung mga religious extremists. Then, bakit? Yung bang nasa utak niya, maipasa niya sa anak niya? Hindi, kanya yun eh. So, but what this guy would remember is ang tatay niya pinatay. So, martial law for what? Killing people? I would rather empower every mayor. Wag lang ninyo gamitin sa iba because there's ito mga sundalo to. And they would never accede to any illegal order. Yung ang utusan mo mag-escort ng droga, sabihin ko, sir, utusan mo, barilin mo. Ikaw mismo magbaril ng amo mo. Ba't kung sabihin mo, punta ka doon sa brigade, and you tell your story, why your community is not safe anymore, then I will give you the blanket authority. Go ahead. What is your order? Pero kung manggaling pa sa akin, mag-martial law, kalukuhan niya. Nag-martial law mo tayo noon. Ano nangyari? Gumaling ba ang buhay natin hanggang ngayon? Wala. Kaya itong mga taga Maynila, akala nila siguro, hinihintay nila ngayon, na magagalit ako. Martial law dito, martial law doon. Barilan dito, barilan doon. Pag alis ko, dumami ang patay lalo. So you build a nation over the dead bones of the Moro and the Christians. Wala namang kasalanan to. Tatay ko pumunta dito. Hindi man niya alam yung istorya na yan. Abogado yan. So I am appealing really for you to, maski yung mga leader, ali kayo, dali. Ito yung target natin. Ito yung gusto natin. Ito yun ang gusto rin ni Duterte. Sundin lang natin siya. Wala naman itong inutos na saktan mo ang kapwa-tao mo o nakawan mo yung ibang tao. Ito naman papunta para naman sakaling pagdating effectively for perfect setting, maybe I'll just campaign for it, for its approval among the Visayan. Acceptable because of the, hindi ka naman talaga ako pure Cebuano. Then I will campaign for it. And after, if this passes, pagkaroon ng election, I'll be the first to. Hindi ako tatakbo. Mamili na kayo ng Maranao. Kung ayaw, si Brabso gusto ng presidente. Bahala kayo dyan. Ako, mag-retire na ako. Kasi I have done my share of nation building. Ito na lang inaalalayan ko. Just to avoid extremism because it is not our idea. Kung nanggaling dito yan, the cause originated from here, and it is original to us, I will be the first to call upon the Moro people to a total rebellion. Huwag tayong pumawag ng ganito. Sige. Whatever may, how long it may take, whatever are the costs. Kasi hindi ito talaga para sa atin. Ako, I'm ready to open up again Holo. I'll convince the BIR Congress to open Holo for the resumption of trade. Ang experience ko dyan sa distribution ng farm, is hindi ako magbigay ng mga karabaw. Kasi ang karabaw, basta sa katagal ng tingin mo sa karabaw,
Masarap magkain ng karabaw ngayon. Eh, dyan sa Marilog, pagsabihin, sige lang, bahugi lang yan, sige pakainin mo kay malapit na ang pista. Bigyan ko lahat dito, traktor. Wala sige. Kung may pista sa inyo, wala, kit-kita ng traktor diha. Hindi lang ito sabihin mo sa inyo, ha? Lahat ito, lalo na ang mga Kristiyano, kaya mahilig man sa pista. May pista ni may pista ni Santo Josefo, Santo Fernando, Santo Rodrigo. Putang. Ay, nako. So, ang aking is yung milk cow, kayong mga taga Davao, I bought so many cattle. Dinistribute ko. Carabao, ganoon rin. Ihawon eh. Yung namang baka is many of the children, pag kinuha ko binili ko yung gatas. So I had it distributed in the public schools. And any child would want to drink milk. Problem is, pag inom ng nagtatae because of lactose intolerance. Hindi na sanay sa... So the nearest to a mother's milk, a human being's milk, is yung goat. So yun ang Plus yung my experience nga dito sa aking lugar dyan sa Carmen, dyan ako naghahunting. May maliit na bahay ako dyan sa Midsayap, Carmen, boundary. Ang sheep, may mga wool na brown na imported, hindi talaga mamatay, baski latiguhon mo kalima po buhi. Pero ang kanding, patay. So you cannot buy those imported ones. They cannot survive the environment because wala sa kanilang DNA ang the kit for survival. Wala sa genetics nila. But ganon siguro ko, if I'm going to give you a tractor, I must see to it that I must give you a land first. Puro ito sa wala dito. Kaya itong lahat nandito, hindi ito kailangan ng kambing. Bigyan ko kayo helicopter, aeroplano. Yun yung sa maliliit. Tayo, whatever good that you're doing na gives you money, go ahead. So, mga kapatid ko, I pray that we can sort out the things. I want it done before the end of the year. Sabi ko kay Bebot, but huwag mo itong patagalin kasi pag namatay ako dito, mahirap ang kausapin yan. Even the trust. Pag walang kumpiyansa lang, kasi they have been used to, binubulak kasi ng over the years. Iba naman ang nangyayari, so hindi yan basta-basta mo madala. The fact na kung papayag ito, they will follow because that is for their own good and for the good of everybody. And that's it. It's nothing to do with personal alliances, loyalty. I do not need it. But what you should understand from me, at believe me, na gusto ko talagang mangyari yung dapat mangyari, and that is semblance of your territory, your governance, and the happiness of the Moro people. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. President. May we request the President to have a photo opportunity with the ARMM officials and guests in 10 batches. Please come on stage as called. The first will be the ARMM cabinet.
yan nga po ang talumpati ng Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga oras na ito ay may photo session muna ang mga opisyal ng Autonomous Region and Muslim Mindanao with the President. Matapos yung kanyang pagsalita. Banggitin ko lamang yung ilan sa mga importanteng sinabi ng Pangulo. Unang-una, yung kanyang pag-a-address dun sa grupong Maute na sinasabing na tukoy na nanggugulo sa bahagi ng Butik sa Lanao del Sur. Bagamat marami na ngayong napapatay ayon sa Pangulo, kinakailangan na mahinto na ang mga ito at wag nang hintayin pa ng mga grupong ito at ng mga local government units, lalo na mga local chief executives, na mangyari pa sa mga maliliit na bayang ito ang mga nangyayari sa ibang bansa na ang mga bata ay nasasaktan dahil na rin sa kagawan ng ikilan. At pinanawagan din ito na wag pagpapaniwalain yung kanilang mga anak, yung kanilang mga kamag-anak sa mga umaning ideolohiya ng grupong ISIS dahil ito'y bunga lamang ng kaguluhang inihasik di umano ng Amerika sa bahagi ng Iraq. Yung paghahanap nila ng weapons of mass destruction na wala namang di umanong nangyari, kung kaya't na lumutang ang grupong ISIS na para labanan ang allied forces na ito. Hiniling din ng Pangulo sa mga local chief executives na tutukan at madaliin ang pagsaset up ng federal form of government o federal system. Dahil ayon sa Pangulo, nakahanda siyang anytime, oras na ma-set up na ang federal system sa bansa, nakahanda naman siyang bumaba sa pwesto. At basta magkaroon lamang ng isang strong president ayon sa kanya na talagang magpapatuloy ng federal system na ito in the next 3 years. Hindi na di umano hahangarin ng Pangulo na ma-elect pa o magpatuloy pa kung makita niyang maayos na ang hinahangad niyang federal form of government. Ninanais nga ng Pangulo na kung ang federal form of government na ito within 20 years ay magpapakita ng tatag at magpapakita ng lakas o empowerment sa mga local chief executives. Ito yung hinahangad niyang makita. At sabi nga ng Pangulo, kapag hindi niya ito nagawa, I am a failure. Sabi niya, aakuin niyang kabiguan ito. Pero kaya niya ipinapanawagan na makiisang lahat, he will personally campaign for it ayon sa Pangulo na magkaroon ng federal form of government. Sinabi rin ng Pangulo na hindi totoo na kung magtatatag siya o mag-iakda niya ang martial law dahil mag-create lamang ito ng mga kaguluhan at hindi ito makakatulong. Bagamat may mga ilang tukoy, ilang mga lugar na kinakailangang i-implementa ang kamay ng batas. Katulad ng pangyayari nga sa bahagi ng Butik, Lanao del Sur. Just avoid extremism ayon sa kanya dahil hindi ito ang ideya ng Pangulo. Pangulo dun sa kanyang mga binabanggit, ipinangako nito. Nakikita ko rin dito si Agriculture Secretary Manny Piñolan. Sinabi ng Pangulo, ipinapangako niyang mabigyan ng mga traktora imbes na mga baka o mga itong mga kababayan nating Muslim dahil magagamit ito higit sa lahat sa pagbubungkal ng lupa at mga kambing para sa mga kababayan nating may hirap na Muslim para magpatuloy din yung supply ng gatas para dun sa mga bata. At i-open niya for trade na muli ang probinsya ng Sulu dahil ito yung matagal na rin na hindi nagkakaroon ng pagkakataon at kapag nabuksan ito ay siguradong magkakaroon ng katuparan yung ating mga kababayan sa Sulu na
magkaroon, maramdaman ang kaunlaran sa bahagi niyan ng ating bansa. Ang Pangulo ay magkakaroon pa ng kasunod na activity. Sinasabi nga niya dito sa harapan ng ating mga local chief executives ng Autonomous Region and Muslim Mindanao, pupunta siya doon sa kaarawan ni Emperor Akihito dito na ginagawa dito lamang sa kabilang panig ng SMX Lanang, at ito nga yung pupuntahan agad ng Pangulo. So, ayan po mga kaibigan, habang nagpapatuloy pa yung photo opportunities na pinagbibigyan ng Pangulo dito sa mga local chief executive, kasama of course itong sina Secretary Piñol, si Secretary Sueno, si Regional Governor Mujib Bataman, at nandito lamang sa paligid nakita ko si Presidential Assistant Secretary Bongo, at of course yung mga opisyal na rin ng pamahalaan dito. So mula po rito sa SMX Lanang, Davao City, para sa PTV News, ako po si George Pandola.